sadyang pinag-iinitan nga ba ni Bongbong Marcos itong si Mayor Basti dahil sa kanyang mga pronouncement at pahayag sa ilang hakbang ng maisog peace rally, nananawagan ito na bumaba na sa kanyang pwesto itong si Bongbong Marcos kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang trabaho. Kasunod po ng pagdeklara ni Mayor Baste ng kampanya laban sa illegal na droga sa Davao City, ang naging resulta ay nagkaroon po ng mga casualties. Ngunit ang mga casualties na ngayon ay under investigation po itong mga pulis ay may mga sapat na ebidensya na nagpapatunay na talagang nagkaroon po ng engkwentro kaya kailangan may magbuwis ng buhay. May mga nilabas na ebidensya itong mga pulis para ipakita sa police head office na nag-iimbestiga patungkol sa pangyayari sa Davao. Ngunit ito mukhang may connection po mga kababayan sa isyu ng pamulitika. Dahil inubos po ang lahat ng mga pulis, sinibak at nilipat sa isang holding facility habang sila ay under investigation. Sa maikling salita, sila po ngayon ay naka-floating status itong mga pulis na sinibak. Ang sabi naman, pwede naman sila i-reinstate or ibalik sa Davao kapag matapos na ang investigation at mapatunayan na wala silang kasalanan. Bakit may 2 batalyon ng Special Action Force ng PNP na nakadeploy ngayon sa Davao? Para saan ito? Dahil wala pang malinaw na sinabi itong Philippine National Police kung para saan itong 2 batalyon ng pulis na nakadeploy ngayon sa Davao. Dismayado po itong si Mayor Baste at ang kagustuhan ni Mayor Baste ay sana ibalik itong mga pulis na ginawa lang po ng maayos ang kanilang trabaho para panatiliin ang peace and order dito sa Davao at maubos na nga itong mga durugista na sumisira sa buhay ng pamilya lalo na sa mga kabataan. Panoorin natin ang balita mula sa UNTV. Nakatalaga na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Police Regional Office 11 ang 35 pulis ng Davao City PNP na tinanggal sa pwesto. Kabilang dito si Davao City PNP Director Police Colonel Richard Badang, 23 non-commissioned officers at 11 station commanders at kanilang deputy for operations. May 23, unang tinanggal si Badang bilang City Director matapos ang mahigit 2 buwang panunungkulan nito. So bago pa lang itong si Colonel Badang dyan mga kababayan. So ang nangyari lang kasi talagang intense lang po at agresibo sila na tapusin po itong droga diyan sa Davao. Dahil ayon sa mga intel na nakukuha ni Mayor Basti, may mga pumapasok na naman galing sa labas para magbenta ng droga sa loob ng Davao dahil malakas daw ang demand dahil takot po ang mga drugista pumasok. Kaya naglakas ng loob sila para pumasok mga kababayan. At saka sa mga palad ay nahuli nga po sila ng mga pulis at tinang kanilang maglaban kaya nagkaroon ng engkwentro at nasawi po ang sinasabing 7 mga drug personnel mga kababayan. Relief ay may kinalaman sa kaso ng war on drugs sa lungsod kung saan ilang drug personalities ang napatay. Sa inilabas na pahayag ni Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Aligre Martinez, ito ay batay sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service para bigyang daan ng investigasyon ng pagkamatay ng 7 drug pushers sa lungsod. Bahagi lamang umano ito ng procedural due para sa transparency at accountability ng kanilang mga public officers. Actually, ang talagang nahalata po natin na ito may halong pamulitika kasi pating spokesperson po na hindi naman siya sangkot sa isang drug operation o kahit yung mga pulis na hindi naman nasama sa drug operation ay pinagsisibak din po. Kumbaga, total yung kabuuang puwersa ay pinagtatanggal daw umano para palitan ng mga bagong or panibagong personalidad. Ang nakikita kasi natin dito, alam mo na, yung loyalty po sa isang kaibigan o sa isang kakilalang opisyal na maayos ang pamalakad. Tandaan natin, magaling makisama po itong si Mayor Baste o sabihin na natin basta mga Duterte talagang magaling makisama. At may sinasabi pa nga ang ilang taga Davao, inasama daw yung mga pulis na nagbabantay or nag-escort kay PRRD. So kung totoo yan ang natanggap nating impormasyon, ibig sabihin ay may halong pamulitika. Siyempre loyal na nga sila yan kay PRRD, kaya sila po yung nagiging escort.
Ganun pa man mga kababayan, sana walang halong pamumulitika ito. At sana ipaniwanag din ang umano'y ang madalas na pag-iikot ng mga helicopter dito sa Davao. So yan po ay hindi galing sa atin, kundi ang impormasyon na yan galing sa mga ordinaryong mga taga Davao na nagpupos po sa social media patungkol sa kanilang nakikita at napapansin ngayon sa syudad ng Davao. Matandaan din po natin na nakarang araw lang ay hindi pinayagan na magkaroon ng hakbang ng maigso sa Tacloban. Ginawa nilang parkingan ng mga malalaking truck para maharangan lang itong binyo ng hakbang ng maisog na nagpapatunay na tuloy po ang kanilang panggigipit at opresyon para hindi makapagsalita ang kahit sino na may nakikitang kapalpakan, kabulaskugan ngayon sa ating gobyerno. Bakit nila pilit hinaharang? Bakit ginagamit na po ang mga kapulisan para sitahin ang mga ordinaryong Pilipino na gusto lamang magpahayag ng kanilang mga hinanaing sentimento sa mga nangyari ngayon sa ating gobyerno. Dineploy ang sangkatutak na pulis sa RTR Plaza para umano'y panatiliin ang peace and order sa lugar. Pero wala pong ralista, kundi mga nakaparking lamang yung nandun. Ibig sabihin ay talagang nandun na sila para pagkandaan kung sakaling dumating ang mga magsasalita para sa hakbang na maisog. So nagsalita na lang po itong si Mayor Baste sa isang forum at sa isang forum ay sinabi niya rin ang kanyang pagkadismaya sa mga pangyayari po sa kanyang syudad. Ito nga po yung Davao. Tama-tama ng PRO11 sa Davao City Government sa patuloy na pagsuporta sa kampanya ng PNP sa peace and order sa lungsod. Naglabas din ng payag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kinundina nito ang ginawa aksyon ng PNP kaugnay sa war on drugs. Ayon sa alkalde, isa umano itong pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa mataas na posisyon. Ikinababahala rin nito ang naging epekto ng kakulangan ng transparency sa mga otoridad. Nananawagan naman ang transparency si Mayor Baste sa umano'y hindi makatarungang aksyon ng PNP. Mula March 23 hanggang 26 ngayong taon, 7 drug personalities ang nasawi sa Davao City matapos umupo sa pwesto bilang City Director si Badang noong March 22. So nakita naman po natin mga kababayan kung gaano talaga kaepektibo itong si Badang. So dahil ang kampanya ni Pangulong Bongbong ay malambot malambot na kampanya laban sa illegal na droga at walang tapang. So kaya ayaw niya siguro dito kay Badang. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, dapat yung mga ganitong klaseng pulis ay dapat palakpakan mga kababayan po natin. Okay? Ginampanan niya ang kanyang trabaho base sa ating saligang batas. At naniniwala ako na wala silang ginawang masama at hindi po dahil sa deklarasyon ni Mayor Baste kung bakit sila kumilos. Dahil ayon po sa kanilang spokesperson na una na rin na sinabay sa pagsibak, ay umano'y hindi pa nagdeklara itong si Mayor Baste ay gumagawa na sila ng mga surveillance para sa mga umano'y kilalang nagtutulak ng droga at pati na rin itong mga gumagamit. So nagkataon lang na nagdeklara itong si Mayor Baste, mga nagaganap din ang kanilang inaasikaso at pinapaluap na drug operation. So nilinaw niya na walang kinalaman ang sinabi ni Mayor Baste. At ang pagbabanta ni Mayor Baste ay hindi daw pag-uutos sa mga pulis, kundi idiniklara niya ito para balaan ang mga durugista na gusto pang pumasok sa syudad ng Davao. Kayo po mga kababayan, bilang isang Pilipino, hahayaan mo na lang ba na pasukin tayo ng mga durugista o hahayaan mo na ubusin po dapat ng gobyernong ito ang mga durugista at nang hindi pa makaperwisyo at makasira ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Maraming salamat.